Pasintabi ho sa mga tatay dyan na naduwag pero matapang at ang kakapal ng mukhang mag-post. Hello Pilipinas kong mahal from Luzon, Visayas and Mindanao. Ako po ang inyong pambansang maritim, Queen Manilyn. At pag-uusapan po natin ngayon mga nanay ang trending na issue ni Dennis Padilla sa mismong wedding ng kanyang anak na si Claudia. So dahil maraming marites ang nagtag, nag-request ng ating honest na reaksyon dito sa isyong to, dahil gusto daw nilang marinig ang ating matalas na dila. At ipinapangako kong hindi tayo maghahanap ng away, hindi magtatay at hindi magagalit, bagkus magbibigay lang ng ating malayang opinyon. Okay, simulan na natin at huwag na nating pahabain mga nanay. So ito nga mga bestie, ang first na naramdaman ko at reaction ko dito ay syempre nahabag ako. Tao din niyan. So kung ikaw lalagay sa lugar niya, naawa ako kasi tatay pa rin yan. Okay? Kung magbe-base tayo sa Bible, sabi nga sa Bible, children, honor your father or mother. Tatagalugin ko, anak, igalang mo. Irespeto mo ang nanay at tatay mo. Dahil yung commandment na yan, yung utos na yan ay may kalakip na promise. Okay? Yung i-bless ka ni Lord, magkakaroon ka ng long life, successful life. Hindi ko sinasabi na masamang tao ang anak ni Dennis Padilla at ni Marjorie Barreto. Dahil hindi naman talaga natin alam ang punot dulo at totoong kwento ng kanilang pamilya, ng issue ng kanilang pamilya. Kagaya ng sarili-sarili nating problema at issue natin sa ating pamilya. No one has a perfect family. Pero nasa atin, how we handle the situation. Paano tayo mag-respond sa issue. Marami din na nagtatanong, bakit gano'n na lang ang galit ng mga anak ni Dennis Padilla sa kanya? At nasundan pa nga ito ng mga tanong na, ano ang punot dulo ng paghihiwalay ni Dennis Padilla at ni Marjorie noon? Kaya naman bilang pambansang maritim, tayo ay pansamantalang tumigil sa pagla-live selling para umpisa na natin ang pag-iimbestiga. Yun nga sa nakalap ko guys na impormasyon, ang dahilan ng kanilang paghihiwalay ay ugali ni Dennis Padilla. At mismo si Dennis Padilla na rin ang umamin na siya talaga ang may problema sa kanilang paghihiwalay. Ayon pa sa aktor, madali daw kasi siyang sumabog, mag-init ang ulo. Sinikap naman daw ng mag-asawa na ayusin ang kanilang pamilya para sa kanilang mga anak. Pero ayon kay Dennis Padilla, nasa sa kanya daw talaga ang problema. Ako magsasalita ako bilang isang babae, bilang isang ina at bilang isang single mom. Like Marjorie, sa tuwing magpo-post si Dennis Padilla ng tungkol sa problema at issue ng kanilang pamilya, hati ang tao. May mga nagsasabing masama ang ugali ng ina. Tinuruan niya ng ina. Kaya ganyan kung tratuhin ang mga anak niya si Dennis Padilla. At meron ding mga nagsasabi na pabiktim, napaka-toxic na tatay si Dennis Padilla. Sa tingin nyo ba okay lang kay Marjorie na pinag-uusapan ang problema ng kanilang pamilya? Yung mga anak nila nadadamay, hinuhusgahan ng ibang tao. Nakakalungkot ho isipin na kaming mga single mom na mag-isang itinaguyod ang aming mga anak para mabigyan ng magandang buhay, mapagtapos sa pag-aaral, na walang ambag ang kanilang ama o kahit sino, ay napakadaling husgahan ng ibang tao na nagpalaki ng mga anak na may galit sa kanilang ama. Madalas kapag hindi maganda ang pakikitungo o pananalita ng aming mga anak sa kanilang tatay na nag-iwan sa kanila, tumalikod sa mga obligasyon nila, kaming mga nanay ang sinisisi. Kaming mga nanay ang napagbibintangan na tinuruan namin ang aming mga anak. Wala hong nanay na gugustuhin na lumaki ang anak nila na nagsasuffer sa sama ng loob sa kanilang mga ama. Dahil bago pa po maramdaman ng aming mga anak yung pain, yung trauma, kaming mga nanay ang unang nakaramdam kung gaano kahirap. Walang kasing sakit, yung sakit na para kang pinapatay na hindi ka mamatay-matay. Kaya ayaw naming maramdaman o iparanas yun sa aming mga anak. Kaya hanggat maaari, maayos namin pinapaliwanag, pinapaintindi sa aming mga anak na lumaki silang walang galit sa kanilang mga ama. Kahit pa ito ay nagkulang sa kanila. Wala namang babaeng gugustuhin bumuo ng pamilya na siya rin ang sisira sa huli. Mas masakit po para sa amin, sa kabila ng aming pagsusumikap na palakihin yung aming mga anak ng buo, na kung anumang kulang sa pagkatao nila, ay aming mapunan, may sugat kaming hindi kayang gamutin. Sugat at trauma na kayo mismong tatay nila ang may gawa. Pero madalas, hindi kayo aware. Hindi kayo aware sa mga pagkukulang nyo sa inyong mga anak.
ang kapal na mga mukha nyong manise. Yung mga magagandang memory sana ng kabataan nila, ng paglaki nila, ipinagdamot nyo. At naging pangit na alaala ng kanilang kabataan, ng kanilang paglaki. Nabaon-baon nila sa kanilang pagtanda. Na hanggat maaari, gugustuhin nila na hindi na maalala. Dahil wala namang tao, wala namang anak na gustong magalit sa magulang. Kaya ganyan kayo itrato ng mga anak nyo. Natanong nyo na ba sa sarili nyo? And habang naghahanap kayo ng masisisi sa sitwasyon, habang sinisisi nyo yung nanay ng mga anak nyo, lalo nyo lang tinutulak papalayo sa inyo ang mga anak nyo. Lalo nyo lang silang binibigyan ng dahilan na magalit sa inyo. Ang mga batang iniwan nyo, tinalikuran nyo, lumalaki yan, nagkakaisip. Hindi habang buhay, bata yan. And yes, mararamdaman nila, makikita nila paano nyo tratuhin ang nanay nila. At makikita nila kung may halaga ba ang pamilyang una nyong binuo, pero una nyo ring sinukuhan. Nobody's perfect, ika nga. Kahit ako may topak, kahit ako nananapak. Naalala ko tuloy yung tatay ng mga anak ko. Tahimik na tao, mabait. Mabait naman talaga nung hindi niya pa ako pinapatikim ng bugbog. Tapos kilala sa aming mabait kasi nga mabait yung mukha, maamo yung mukha. So ano ako, mukhang impact. Wala naniniwala na sinasaktan ako. Kasi nga mabait yung mukha. Ngayon nagparamdaman tatay niya. Gustong magpakilala, gustong magpakita. Through Facebook, nag-message sa anak ko. Ayaw siya kausapin ng anak ko. Kahit anong pilit ko, ipaliwanag, i-explain sa anak ko, na tatay niya pa rin yun. Hindi siya kilala kasi hindi naman siya nagpakita. Pinalaki ko ang mga anak ko na open para magpatawad. Intindihin yung sitwasyon at yung mga taong nakasakit sa amin. Pero yung mga anak na tinalikuran nyo, may sariling isip yan. May sariling puso, may sariling pakiramdam na hindi namin kontroladong mga nanay. Nakakalungkot, nakakaawa. Na sa huli, yung mga ganitong tagpo, nanay ang gumagawa ng paraan para magkaayos yung anak at yung ama. Para tanggapin ng anak na iniwan yung tatay na nang-iwan. Bakit ko sinasabi to? Kasi meron tayong totoong problema sa loob ng bahay, sa loob ng pamilya. Na tayo lang yung may alam. At tayo lang din ang makakasolve nito kung gugustuhin natin. Minsan yung trauma sa pamilya, mahirap kalaban yan. Kaya marami yung umiiwas na lang, lumalayo, ayaw ng pag-usapan. Masyado nang mahaba ang usaping ito. Bilang tao na meron naman tayong sariling pamilya at sariling problema, dun tayo mag-focus bago tayo manghusga. Pasintabi po sa mga tatay dyan na tumalikod sa kanilang mga anak. Naduwag, pero malakas ang loob na mag-post at maglabas ng sama ng loob sa mga anak nila. Hindi ko ho nila lahat. Ako ho bilang normal na tao, naawa ho ako kay Dennis Padilla. Kinalakihan ko yan. Napatawa niyan yung kabataan ko habang pinapanood ko yung mga pelikula niyan. Pero ito yung realidad ng buhay. Hindi na to palabas. Hindi naman natin siya nakasama. Kung merong mang masigit na nakakakilala sa kanya, yan ay ang kanyang sariling pamilya. Ang kanyang mga anak. Kung ano yung kabuuan ng ibinigay mo at ambag mo sa mga anak mo, maliit o malaking bagay man yan, tatatak yan sa kanila. At huwag na huwag mong pagsasalitaan ng hindi maganda ang kanilang ina. Dahil tatatak din yan sa kanila. Huwag na huwag ikaw ang magiging dahilan ng pag-iyak ng kanilang ina. Dahil hindi kanila mapapatawan. Sa mga nanay, patuloy tayong maging matatag dahil tayo ang ilaw at haligi ng ating tahanan. Para sa mga anak natin, alam kong hindi madali. Pero sana sa atin palaging magsimula ang pagpapatawad at pagtanggap. Sa mga anak naman, bumalik tayo doon sa salita ng Diyos. Obey your parents. Hindi dahil mabuti sila, hindi dahil perfect sila, kundi dahil ito ang utos ng Panginoon na nagbigay sa atin ng pamilyang kinabibilangan natin ngayon. Hanggang sa muli, ako po ang inyong pambansang maritim, Queen Manlin.